the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear, touch my hands so I could give, touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening po sa ating mga viewers and most especially our listeners. Tonight, it's July 19, ano? Kat it is the 16th Sunday in Ordinary Time. Kati Kwaman, good evening to our guests for tonight ni Brother Julio kani Sister Susan Tronco, also from the Sacred Heart Community, kat Sister Emily niya. Kat si talatagad ba? Wala. Oo. Till death do Do us us part. part. Ay na. Kasi suda ngay kat isuti bawda. Wen. Kat uray si tamat niya. Bow in ministry. Oo. Kat for today, Sunday reading is from the Evangelist Saint Matthew, chapter 13, verses 24 to 43. At may kahabaan po itong gospel today. So later on, ang babasahin na lang natin is yung a beautiful summary from I got it from women Catholic Women Today, or Today Catholic Women kasi ang kasya. Anyway, our theme, choose to grow as good wheat. Gaminti, ngayon, yung gospel reading is the parable of the wheat and the weeds. We are so happy that you're once again tuned in to our program, your program too, that brings inspiration, hope, and spiritual nourishment to strengthen our faith journey. And this program is aired every Sunday at 6 p.m. here over DZWT AM radio and through the Sacred Heart Community YouTube channel. So this program is brought to you by the Sacred Heart Community, now celebrating 54 years of service to faith formation and Catholic community life. The Sacred Heart Community Center is located at the basement of the San Cabaleon building within the Baguio Cathedral compound in Baguio City. Brothers and sisters, do you have any prayer intentions? If you do, we would be honored to pray for you. Ket ang mga mga prayer requests nyo, you can send it over to 0945-509-3265 or the number that you will see sa below. Our community offers daily intercessory prayers. Tuwing 7 po ng gabi nagsasama-sama po kami, nagtitipon virtually, and we will gladly include your intentions in our prayers. So as we gather this evening, we invite you to open your hearts to God's love and grace as we reflect on His Word. May this time be a source of encouragement, peace, and renewed trust in the Lord. Wherever you may be listening or viewing from, know that you are part of our growing family of faith.
sa tiyempong ito, no, mga kapatid. Let us all put ourselves and feel the presence of the Lord as we request Sister Emily to lead us in an opening prayer. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thanking you with the gift of this day and for gathering us in your loving presence. As we reflect on your word, open our minds and hearts to receive your message. Lord Jesus, teach us to choose what is good and pleasing to you. Help us to grow like the good wheat, rooted in faith, strengthened by hope, and bearing fruits of love, kindness, honesty, and compassion. Keep us from judging others and instead fill us with patience, understanding, and mercy, just as you are patient and merciful with us. May your Holy Spirit guide us throughout this gathering, so that everything we say or do may bring glory to your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Lord, you're good. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you're good. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Help me, Lord. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are, as you really are. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever renews. Lord, you're good. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever renews. Lord, you're good. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever renews. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever renews. And your mercy forever renews. And your mercy forever renews. Because we have a loving God, a merciful God whose love forever endures, we give him words of praise. We praise you, Lord Almighty. Hallelujah. Glory, glory. You alone are worthy of all praise. You are the King of kings, the Lord of lords. Hallelujah. 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 Praise you, praise you, bless you. Praise you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I
strengthen your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Thank you, Father God. Thank you, dear Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mga kapatid, as we earlier said, today is the 16th Sunday in Ordinary Time. And our Gospel reading is from the Evangelist Matthew, chapter 13, verses 24 to 43. May kahabaan po ng konti, ano? So, what we did na lang is we have a summary of the whole, how many verses that is, ano? May 24 to mahaba ng 43. konti. Oo, 19. May we listen to it man in English, Sister Susan? The summary of Matthew 13, 24 to 43. Jesus tells the story of a farmer who plants good wheat in his field. While everyone is asleep, an enemy secretly plants weeds among the wheat. When the plants begin to grow, the servants notice the weeds and ask if they should pull them out. The farmer says no, because they might accidentally pull out the wheat too. Instead, he tells them to wait until harvest time, when the wheat and the weeds can be separated safely. Jesus also tells short parables. He says, God's kingdom is like a tiny mustard seed that grows into a large tree and like yeast that spreads through a whole batch of dough. This story shows that God's kingdom may begin small, but it grows and has a powerful influence. Later, Jesus explains the parable of the weeds. The farmer
represents Jesus. The wheat represents people who follow God, and the weeds represents those who choose evil. The enemy is the devil, and the harvest represents the final judgment. At the end of time, God will separate the righteous from the wicked. Those who belong to God will live with Him forever, while evil will be judged. The passage teaches that God is patient, gives people time to change, and will bring perfect justice at the right time. Thank you, Sister Susan. Yes. Ibasam ti Tagalog, Sister M. Ito ang buod ng Gospel ni St. Matthew. Sa bahaging ito, nagturo si Jesus gamit ang talinghaga tungkol sa trigo at mga damo. Isang magsasaka ang nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero habang natutulog ang lahat, may kaaway na palihim na nagtanim ng mga damo sa gitna ng trigo. Nang tumubo ang mga halaman, napansin ng mga alipin ang mga damo at gusto nilang bunutin ang mga ito. Pero sinabi ng magsasaka na hintayin na lamang ang anihan upang hindi madamay ang trigo. Sa tamang panahon, paghihiwalayin ang trigo at ang damo. Nagbahagi rin si Jesus ng dalawang maikling talinghaga. Inihintulad niya ang kaharihan ng Diyos sa isang maliit na buto ng mustasa na lumalaki at nagiging malaking puno, at sa pampaalsa na unti-unting nagpapalaki sa buong masa ng harina. Ipinapakita nito na kahit maliit ang simula ng kaharian ng Diyos, malaki ang magiging epekto nito sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng talinghaga ng trigo at mga damo. At ang nagtanim ng mabuting binhi ay si Jesus. Ang mabuting binhi ay ang mga taong sumusunod sa Diyos. At ang mga damo ay ang mga taong pinipiling gumawa ng masama. Ang kaaway ay ang diablo at ang anihan ay sumusimbolo sa huling paghuhukom. Sa tamang panahon, paghihiwalayin ng Diyos ang mabuti at masama. Ang mga nananatiling tapat sa Kanya ay makakasama niya sa Kanyang kaharian. Ang pangunahing aral ng talatang ito ay maging tapat sa Diyos at patuloy na gumawa ng mabuti. Hindi tayo ang hahatol sa iba. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso at gawa ng bawat tao, at sa kanyang tamang panahon, siya ang magbibigay ng ganap na katarungan. Thank you, Sister Emily. Brother Julio, in Ilocano man please, ading ko. Pakabuklan iti Matthew, versikulo 13, kapitulo 24, aging gati 43. Iti daytoy apaset, mangisuro ni Jesus, babaen iti maysa pangarig, kinunana, nga damay sa mannalon ang nagmula, iti naimbag abukel ti trigo, iti talon na, ngem idi rabii, imay ti kabosor na, ket nagmulamet, iti rokbo, iti tenga dagiti trigo. Idi dimmakkel dagiti mula, nakita dagiti adipen, dagiti rokbo, ken kaya't da kumanga bunoten, ngem kinuna ti mannalon, nga saan pay, tamabalin a madadaen met dagiti trigo, iso nga imbilin na nga aguray da agengga iti panagani. Asadyay a mailasin iti trigo ken ti rokbo. Nangited pay ni Jesus iti dua nga adu a pangarig. Inyarig na iti pagarian ti Dios iti bukel, ti mustasa a basit unay ngem dumakkel ken nagbalin adakkel. Akayo inyarig na met iti pampaalsa abasit laeng, ngem makaapekto iti entero anamasa. Impakita na nga uray basit tirugi ti trabaho ti Dios, dakkel ti pagbalinan na ken ti epek na. Kalpasan na impalawag na ti kayat na sa wen ti pangarig.
tinagmula itinaimbag abukel ket ni Jesus ti trigo ken dagiti tattao asam simurot iti Dios ken ti rokbo ken dagiti tattao a nangaramid iti dakes ti kabusor ken ti diablo ken ti panagani ket ti kamaudyanan na apanawen iti umno a tiyempo ilasin ti Dios digiti naimbag ken dagiti dakes dagiti agtalinaed a matalek ken kuana ket makipagnaedto ti pagarian na ti kangrunaan nga adal ditoy ket agtalinaed tayo a naimbag ken agaramid tayo ti umno uray no adda dagiti dakes at tattao iti aglawlaw tayo saan tayo adda tayo iti mangukom kadagiti dadduma ta ti Dios laeng ti makaukom makammo iti puso ti tunggal maysa ken isuna ti mangted iti nalinteg a panangukom iti umno a tiyempo. Amen. Brothers and sisters, pagka pakikinggan natin yung sa gospel na gano'n hindi natin masyadong maintindihan at makuha. Pero tatanga inbasa ni Sister Emily ti Tagalog, inbasa ni Brother Julio ti Ilocano. It hits yung kumbaga na bullseye tayo lahat doon kung ano ang klase ng buhay na dapat nabubuo natin sa lupa, no? Idi agbrugi tayo agjojoke daytoy ni Brother Julio kan ni Sister Susan ket they are a couple agasawa da no kadagiti agdengdengeg no makita yung sudakat ni nagtwinning dapay, no? Pareho na nga naka yellow, black, and white. But anyway, they are a couple who are very active in our community. And they were joking about who is the weed and who is the wheat sa kanilang dalawa. Ganyan, nagbibiroan sila. Brothers and sisters, in the story, a farmer, si Jesus yan, sows the seeds ng wheat. Tapos sa gabi, may dumating na kaaway, ang diablo, and he, anong tawag mo? Nagibunobon mo tikwa, ti root ng weeds, Tapos nung tumutubo, syempre parang habulan din na paglaki. Ang sabi ng mga kunakanood adipen, sabi ng mga nagsasaka, bubunutin ng ang weeds lang, no? Pero ang sabi nung may-ari ng lupa, ay wag, kasi baka mahugot nyo din yung wheat, yung trigo. Mga kapatid, yung explanation, yung kung paano inano ni Jesus, yung wheat, yon ay ang mga gumagawa ng mabuti at mga sumusunod sa mga alituntunin ng Ama. Everything that the Lord wills, and yung very obedient followers of Christ. Ganyan. And yung weeds, yun yung mga agaramid ti dakes. Handa nga kayat nga suruton ti pagayatan ni Apo. Ang nagpintasan, I like this. yung ganito, when we speak in the dialect na, mas nasusundan at saka ng ating mga listeners at viewers. Anyway, bakit ayaw ayaw pabunot ni Jesus, kumbaga? It is because God's promises of being a fair and patient judge. Hindi porke masama ka forever. No.
example na lang ako. No? Nagkaroon lang ako ng I met into a very, anong tawag mo dito, difficult problem na my only hope was the Lord and naituwid ko ang buhay ko. Kung ako ay binunot na noon at itinapon at sinunog ng walang hustisya. Diba? Sasabihin ko, walang hustisya. But God is a very patient God. Amen? Oo. Kaya, as followers of Christ, tayong lahat, we are called to be like the good wheat, bearing good fruit through our actions and attitudes. Kunana pa, binasa ni Brother Julio, God sees our hearts and He will bring justice in His perfect time. Amen. So, ano ang mga naaral natin? God is patient and gives people time to change. No? Lahat tayo, meron somewhere along our life, meron tayong pagkakamali, no? Pero binigyan niya tayo ng chance ang magbago. And then, focus on your own spiritual growth. Huwag mo nang tignan na, huwag ka nang magmarites, ay bakit si ganyan-ganyan, simba ng simba. Pero, focus on yourself, never mind the others around us. Yeah. And last is, God will make things right in the end. Meron ako na isulat na gano'n in the end of time, I hope to meet you in heaven. I will still meet you in heaven. Ganun, in His own time and in the right time, God will pick us out from wherever that is na kung basta hindi tayo nalugmok at nasama sa masama. Amen? Kaya, today, that's why we have Sister Emily. Anything to add to that, adding ko? Many times, kung minsan, meron tayong mga naririnig na, ay, bakit kasi hindi na lang mamatay ang mga masasama? Kumbaga, umayin ko matiukom dagiti dakus kasi niya. Kumbaga, pag narinig mo, noon si Bin Laden, mga ganyan, yung mga, pag narinig mo, sabihin mo, bakit sana, mawala na sila sa mundo, gano'n, no? Yun yung question. Maraming nagko-question yan. Bakit ba hinahayaan ni God na may mga masasama, ganyan. And true yung sinabi mo, Sister Ambik, na because God is a loving God. He is patient. He is merciful. Bibigyan ka niya ng chance even to your last breath. Kaya, di ba? Ang galing ng Yun yung pinapakita niya. Kaya, ayaw niya na hugutin or alisin yung kwan. At saka, alam niyo ba na yung mga ganyan, di ba? In our community, in our homes, ganyan, yung mga kwan, merong tao na nasa-challenge ka talaga sa kanya in how you are going to live your life. Gusto mo maging santo. Lord, I want to be as holy kung kunam ijay. I want to be patient. Ini ka na ni Lord, timang test ti patience mo. And, anyangay nga rod, no adadaytan ngay kat, nyawat agkom-complain kan. So, it is actually in those, no, tiniturn ni God na nagiging, sila yung nagiging way for you to be more holy, to follow Him, ganon. So, yun. Kaya we live together kasi they will learn from the good people example from the good example. Tapos sila din mababago ng good example. Ganon. Wag lang yung good naman makita yung bad example gumaya, no? Yeah, true. Kaya, kasi 'di ba, Sister Ambik, tayo na nagse-serve kunwari sa church,
LECO, Lay mga ministers. lay ministers, no? Nako, naka-white yung mga yan, ang ganda ng postura, di ba? Pero, hindi lahat yan mabuting tupa. Yung, hindi, di ba? What I mean is, we are all trying, no? Oo, We are all trying. Kasi ako din, no, hindi ako mabuti talaga, yung ganon. Yung, kumbaga, meron akong mga pagkakamali, Pagkakamali. ganyan. Oo. Kung minsan, yun yung lagi mong nilalabanan. Me, myself, no? Lagi mong nilalabanan yan, yung bad wheat na yan, yung bad weeds na yan, no? Kasi gusto mong sumunod kay Lord. Kaya, nilalabanan mo yan. Sa mga relationship, for example, sa family, sa community, sabi ko nga, dyan sa pagsuserve, marami kang mamimit na, ano ba naman tong kasama ko na to, ganyan. Ano ba na, di ba? Pero, oops, ding, ganon dapat. Sana, meron Wag tayong, judgmental. oo, na, ay, Lord, sana ganito siya, sana hindi ko siya magaya, ganun na lang. At sana makita na yung tama, ganun. Yung, sana we will also, when we are quick in judging others, we should also be quick in in forgiving. In knowing ourselves and self-awareness. ano mo agad na, ay, ako nga hindi perfect no? Ako nga hindi perfect. Baka there is something naman na isumot inyamot ni Emeline or inyamot day dyan. Di ba? We are not perfect. So, ganun. Yeah. Thank you, Sister Emily. For that point of view, oo nga naman, no? Yung mga nakaputi, kuminsan ang susungit. Joke. Aray. Not everyone. Kadalasan meron. O ngayon, itong dalawang ito madalas nakaputi. Nagsiserve dito sa atin sa, anong tawag mo? Lay Our Lady ministers. of the Atonement Cathedral. Parish. Oo, dito sa cathedral. Oo. Sino te umuna nga mang share man, ano? Ti question tayo, what are some ways we can grow as good wheat in our daily life at home, in community, at work, or with our friends? Kat dito nga sa lutsod, tulungan na tayo nga mang-isip, are we really true followers of Jesus in our everyday lives? Ano ibig sabihin na how to be a good wheat? It means showing Christ-like character through our words, our actions, and decisions. Gaya nga na sabi ni Sister Emily, it's not about being perfect. Wala namang perfect na kahit sino sa atin lahat. It's only Jesus really who came down, became man. He's the only one who's perfect. But about choosing to do what is right, magmahal ng iba, at sa araw-araw na ginagawa, lalo tayong nalalapit sa Diyos. Oo, kay God. Sister Susan, sige man. Ikaw man mauna. Okay, good afternoon, brothers and sisters. Kastoy mamuti naikuha nga ma-sharing ko. Growing as good wheat is all about cultivating virtues like patience, kindness, and integrity so that our life nourishes those around us. At home, practice active listening. Put away distractions. When family members speak to them so that they feel truly valued. Like for example, my children, no ada problema da, I have to listen, stop my chores, and have to listen to their problems and share some solutions for that problem as I could. But if I cannot solve their problems,
I just listen Mm-mm. and hug them. Mm. Yan lang ang magagawa ko. Yun yung sinasabi Yeah. nilang importante ang presence. Mm-mm. Presence, oo. And next, serving without keeping score. Do small unseen chores like I cook their food. I see to it that it is nutritious to serve. The next one, offer quick forgiveness. Let go of minor grievances and choose grace over winning an argument. Mhm. Kasla kanyami kung no agree rin kami ng agasawa. I choose to forgive. Mm. Anak lang nga, silent tak lang ganan. Hang ko nga argument. Ganon yung setup namin sa house. In the community naman, show up consistently. Be the person people can count on. Whether that means helping local causes or just showing up to support friends. Like our simple act in our community, helping the physical arrangement every time we are needed. Speak words that build up. Be intentional about offering genuine compliments and avoid gossip. Instead of listening to gossip, I just go to adoration and pray. Be generous with our resources, share our time, skills, or finances to lighten the loads of someone in need. With friends, be a safe space. Cultivate trust by keeping confidences and offering a non-judgmental ear during tough times. Be real to your friends. And so far, I got out of my safe space and reached out to others. It's enough and fulfilling to do. It's a fullness to experience the love of God and share it to others. Celebrate their victories. Genuinely cheer for your friends' successes without comparing them to your own journey. Choose vulnerability. Deepen your relationships by being real about your own struggles and allowing others to support you. And always remember to know and to believe in the love God has for us. Our first duty as Christians is to come to know and believe that God is love. Tajay manti kang kanayong ko nga laglagi puen. Love God. God is love. Amen. Thank you, Sister Susan. Ang ganda ng mga sinabi niya, no? We are able to share God's love. Yung ending niya, no? Sharing God's love to everyone, ganyan. That is being good with. Sa kanya talaga itemized pa no? What she does sa family, what she does with the children, sa community, And friends, ganyan, Yun talagang, ay, sana ako rin. Sana all. Yung parang ganun tuloy ang feeling ko na, dahita ba, Sister Susan, dati pa, siguro dati mo nang ginagawa, pero mas na-enhance siya nung nag-join ka na sa Sacred Heart. Dati na sister na kon ako kon sa mga kapwa, pero na-enhance Mas lalo. mas lalo. Pagsali mo sa community. Nandito na kami sa community. At saka sa teachings ng community. And still going on. Mas Oo. nagkaroon ng meaning ang mga ginagawa. Talaga naman, sige, iso nga kakabsat, no? We will have LSS very soon. Mag-join kayo. Diyan po ang pag-umpisa ng napakagandang journey, no? In our Catholic life. Tataman ka, pakinggan nga natin kung with nga o with si Brother Julio. Danggan may manmat dong.
anya mo ti may istorya, Brother Julio, ta. Si kaka amumi nga adumati ko Friends, we learn a lot from Brother Julio in the way he lives. Pagka titignan mo siya, parang lembe-lembe lang. Pero pagka humirit yan, marami hugot na natututo kami. Makaadal kami. Matati, nga agbaling nga na singpot nga tao. Sige, take it away, Brother Julio. Naimbag nga rabi tayo nga ada ditoy pagyamanan mi iti kastoy nga programa iti Sacred Heart tapno ti kasta dalagta mangi warwaragawag iti napintas nga galad iti maysa nga Kristiyano ket agyaman kami kani misis ko ta nawan iti Sacred Heart hangkong padasan dagiti nga bambanag so nga jay ko na dito tema ita ket may panggap iti nasaya at ngamula kendakas ngamula. Ngamit may bagak lang dito wayat ti inak nga panangot otob uno panakakuan dagiti nga sarita ket no kasano tayo nga agbyag dito rabaw ti daga nga nasayaat nga sumurot dagiti pagayatan ni Apo ket iso nga kunana nga adda dagiti weeds dagiti root nga madi adamo dagiti mula nga nasaya at iso nga adda kanya tayo nga mangpili no inyaman iti papanan tayo iso nga adamot la kanya to iso nga gusto mo datoy mannalon na kunana datoy takwa nitakatang ko ngamin ke mannalon nga napupulan ta ureda kami kamumi nagmulmula kami met 14 kami Apo ngagkakabsat. Jay ko nga nakita di yamak nga nukasano ti panangi talo na dagiti panang padakkel na kanyami ti hangkumot nga ibaga nga perpekto di yamak ngem kasi tapo inadalan na kami iti nasaya at nga insinursuruan na kami nga may panggap nga pamakimisa kastoy nga pano ang agaramid iti dakas iso nga kusto manen dayto iso nga kunak ijay kumot nga naadal iti digi nararamid digi amak idi nga iti pamilya ta hangkumot nga hanakmot nga perpekto nga nagpamilya adalat ta digiti kamali tayo ngem iso nga rod nga adda kami iti nga simrek iti iti katedral nga serserbi kanang nangruna di adda manen Sacred Heart Apo nga kasla iso tinang tultulong no kasanuak nga agbalin nga Kristiyano huli kunada ko maangem ay bagadan tugang nga baliak santo ako ngem hamot Apo ata damo dati pagkamalyan tayo ako na nga kuha iso nga nasaya at man dagitoy nga nga programa tapno ti kasta dagiti padakman nga nayaw-awan ti dalan na ket isu ti kuma ti kitaan tayo kumadigi suruton tayo nga dalan tapno ti kasta ni Apo Dios met lang ti no napintas ti dalanem kasla aman ni ko maayatan met lang nga ko no madita raramiden tayo isu ti agunget ngem hanakangong tanita siguradwak nga no nagipulang tayo ti biag tayon ijay nanton nga natayngong tan iso nga agyamanak tilang may share ko Apo tinay may panggap iti dati trigo kan datoy root nga manikot adda kanya tayo nga aramiden tinasaya at uno dakas iso nga ti may bagak laeng habang nasapapay nasaya at ti papanan tayo. Dahil talaang ti mabaling kumot nga may share may baga dahito yung ebanghelyo. Thank you, Brother Julio niya nga imay katat. Totoo naman yung sabi ni Brother Julio. The life that we live on earth, talagang choice. Ito ang lagi ko naalala kay Brother Ren. God gave us free will. Yeah? Yung free will na yon, ikaw ang pipili kung kabutihan ba
o kasamaan ang iyong susundan o ang iyong tatahakin sa buhay. Gusto, Jay, imbaga, Brother Julio, kasi lang nga mas solid pa yata yung naikukwento mo kaysa sa akin kung minsan, ano, sa ating mga buhay. Madalas, di ba, Sister Ems, yung the roles we take, dagdiyan aramidin tayo ngayon niya. Kasla siya, for me, being good with, Jay, choosing kindness and patience. Lalo na pagka hindi madaling gawin. Kasi, I do cancer advocacy, I meet people na difficult situations, ganyan. I understand the fear, the pain, and the stress. Kaya, I try to be patient with a lot of compassion. No? Pero meron mga demanding. Meron entitled. O, halimbawa, sasabihin mong tutulungan mo. Ituturo mo na kung mahihirapan ka sa pera pagdating ng mga meron sa gobyerno, ganito, ganyan. Itinuro mo na. Ang gusto sasamahan mo sa bawat opisina. Hindi naman ako pwede ng gano'n. Yung patiently mong i-explain, hindi. Ikaw ang pupuntang pipila doon. Hindi, baka naman kaya ng powers mo. Ay, hindi. Ako nga, nahihiya ako na hindi din ako pipila. Nung halimbawa, meron akong kakailangan, pipila ka at pipila. No one is above any other. Ganyan, Kaya, pasensya yung you become a good wit when your patience is very long. Yung mga ganon. Tapos, dito yung parable, it reminds us na there are things that we cannot control. The behavior ng mga tao, yung mga ganyan. And pero we can choose how to respond. Kasi lajay ko na ni Brother Julio, choice mo kung mabuti o masama ang gagawin mo. So, dapat, ito, si Sister Ems, madalas niya rin, sa kanya ko natututunan, you respond, you do not react. Iba nga pala ibig sabihin ng reaction at saka response. Response yun, yung sabi ni Sister Susan, listen. Wala ka na nga maitulong, talak ka pa ng talak. Di ba? Makinig ka na lang. You let the whoever vent. Sabihin niya kung anong gusto niya sabihin. Madalas, ngayon, I ask God to help me stay calm. Kasi talaga pent up na lahat. Jay amin na agungat ka. Iyarig ko man ang yung storya ni Sister Susan. Dati pakaringgoran da nga duwa. Kat isunahanan maki-argue. Ay nasya ka nga mabalin. Hindi po pwede. Argue namin sister ko, adada. Mapandijay nga to. Oo. Kaya, to be a good wit, hindi ibig sabihin na you are always, kahit na alam mo tama ka naman, ganun. Pero para uston, tapno awanan, panungangan. Kasi at the end of the day, whoever you were arguing with, no sino man Jay kasasaong nga kaslangahan kayo nga nag-meet eye to eye, ma-realize nanto, sa ngayam tidag nagkamali ko na nakasya. Imbis nga nakatalikod nga maturog Jay abay ni Sister Susan ka, sorry ko na naman. Sorry, mararako po. So, every day, we are still learning, We always, siguro, hindi naman laging nandun tayo sa tama. But every day is another chance to grow in patience, love, and understanding. So, yun ang ibig sabihin ng being good with. Kahit ko lang man nga isingit di nga ibaga Sister Ambik. Apay nga inika na tayo ni Lord iti di ba iti Garden of Eden niya? Apay nga masapol nga agkasala ni Adan ken ni Eva, di ba? Because God, yun ang binigay ni God sa kanila, free will. Sa atin, yun yung gift niya.
Kasi hindi siya yung God na diyan ngay saksakalon na ka. Oh. He gives you freedom. Nga ti isubalit mo kanya na kat panagayat mo't laeng. Kas ti panagayat na kanya tayo. Kat iti isubalit tayo kuma di ti urayan na kanya tayo. Yung love din sa kanya. So, yung trust sa kanya. So, yun. So, that's why the wheat and the tare, the wheat and the weeds grow together. Oo. Yan, pagka naiisip ko din, yung, totoo yun, yung, do not pull it out because you don't really know which is the weed and which is the wheat. No? Daduman, no, nga jay laban-laban nga ganon, yun, alam ko, weed yun. Pero meron din yung tumubo na kasama na meron pa siyang bulaklak. Hindi ko tinatanggal yung ruot gayam, nga the violet na. Kung ano sabong lata. So, siguro yun din yung lesson. The bad, adam latati, napintas kanya na kasi nagsabong. Di ba? So, talagang there, God gives a chance to everyone. So nga, thank you, Brother Julio, nga, ijay nga lesson, nga talagang it is our choice how to live our lives. And to Sister Susan, sana magaya ko din yon yung in everything. Yung talagang point by point. Kumbaga, how can we show kaya more kindness to people who are difficult to love? Brother Julio. Ay, narigat. Uray no narigat. Adabat, makadkadwam, nga nakapuraw. Nga talaga. Nga narigat nga. As my experience ko matlaang nga ko. Tinarigat nga makadwa ko. Nalalakam nga laon itiri na no kanayon mo nga ham mo nga datay kung kontra ni suna. Kom iti karkararagam agsao ka lang iti nasiat para ka datay ham mo nga kwa isurom ka ditap no ti kasta addamot tumot lang dayi time nga ayun no bago maturog ton ayun gusto mo agam di bagbaganan nulyo kung nananto mo lang. Every kuam nga panay bagbagam umununog da jay kani karkararagan tayo mo't lang tatong tikasta. Kun mo't lang ni Apo isuna nga agbaliw. Ta awan iti imposible kan na Apo. Amen. No basta kararag tayo. Amen. Siya na lang deta. I think that was one of the things that na nakulang doon sa aking reflection. Yung the part of praying. For to be good with is to pray for others. To pray for especially your for friends. those who are difficult to love. Kat anyangay matikwa, what habits, Sister Emily, kaya will help us grow closer to God? Habits. When? So, no habits, siguro data no adati prayer, adoration ako na data misa, makimisa. So, sacraments. Oo. Especially the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation. Tapno agbalin tayo garud nga good with. Kailangan tayo nga kanayon nga aglinis. Kanayon nga tapno ti kasi pa nagbago tayo kad man-anay. Oo. Yun yung madalas kong marinig kay Sister Vicky. Yung, kasi, alam nyo, si Sister Vicky, matagal ko yan na, pagka meron akong dinaramdam, meron ako iniisip, meron kaming together time ni Sister Vicky dati. Lagi niya sinasabi, you cannot give what you do not have. So, kung hindi ka madasalin, kung hindi ka nagdadasal, ganyan, di wala kang, yung, you always are able to have wisdom, discernment, etc. Kung ikaw ay nagdadasal, you ask for it, no? You ask for wisdom. Kaya wala kang ma-share na magandang advice kung hindi mo ipinagdadasal ang wisdom, ang discernment. Your cup cannot, you have to, refill your cup always. Kasi ikaw bigay ka ng bigay. Ay, Jisang sangita ka ading ko. Bigay, ited ka nga ited.
ngam umay mo jay tiyempo nga awanan ti laman jay baso. Awanan ti maitid mo. Kat ag-isip kamat nga, kasat nun nga daytoy, uray bagik awan ti mainom ko. Diba? So, there, yung the habit of filling up your cup so that you have enough to give away. At saka, depende din kung ano yung nasa cup mo. Kung kape, hindi matutulog. Kung tsaa, kakalma. Kung tubig, nakakleanse. Siguro ganun na, no? So, fill your cups, brothers and sisters, with what is best for you and for whoever you are ministering to. Your cup should be filled with patience. Your cup should be filled with kindness. And most especially, your cup should always be filled with God's love, His mercy that endures forever. Yung isa sa mga bahagi na ating programa, no, na hinihintay ng karamihan. May we ask Sister Emily to lead us in a healing and closing prayer. Loving Father, thank you for speaking to us through your word today. As we take leave, help us continue to grow as the good wheat you have called us to be. We ask you to heal all who are sick in body, mind, or spirit. Bring comfort to those who are anxious, lonely, grieving, or carrying heavy burdens. Strengthen those who are struggling in their faith and renew them with your peace and hope. Heal our hearts from anger, resentment, and fear, and fill us instead with forgiveness, love, and trust in your perfect plan. Lord, help us become instruments of your goodness wherever we go. May our words and actions reflect your love, and may our lives bear fruit that brings others closer to you. We entrust ourselves, our families, and all our intentions into your loving hands. May Almighty God bless and keep us always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And so we sing this song. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Wash away my iniquity, cleanse me from my sin. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Together, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Son, and Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Bye-bye. See you next Sunday. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee. Eternal
eternally. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear, touch my hands so I could give, touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life, touch me, Lord, and I shall be healed.